goals. Okay? So these are the things that we consider with the inclusion and identity topic. Okay. So there is the need to belong. So sabi dito, we are assuming that individuals tend to have this need na siya ay makisali or makasama sa isang grupo. Let's say, for example, sir, ako po, gusto ko po sana kasama po itong grupo na to kasi po kasama ko po dito yung mga best friends ko po o kasama ko po dito yung mga kasundo ko po, let's say, for example. So this is the need to belong. No? So just like the theory of motivation of Maslow, there is this need to belong or to be part of a certain group. So ano ba yung need to belong na ito? So the dispositional tendency to seek out and join with other humans. So basically, this is a tendency wherein we want to be part of the group. Okay, need to belong. Okay, let's say, for example, sa ating mga 3D site, okay, which group you prefer to join with? Let's say, for example, kayo, mahilig kayong makisalamuha sa mga kapwa din ninyo ng mga estudyante. O sir, ako po, mas madalas ko pong kasama yung mga kaibigan or mga katropa ko po. Ayan. Sir, ako po, mas madalas ko pong kasama yung mga study group ko po. Pwede naman. Okay lang. Sir, ako po, mas gusto ko pong kasama yung parents or family members ko po. So it varies depending on our own values or characteristics that we share with that group. So as part of our recitation, of course, you are free to respond in our incoming messages. Sino ang mga tao na ito? Sino ang mga grupo na ito? Sir, ako po, mas gusto ko po kasama ang mga churchmates ko po. Yan. Pwede rin naman. Okay? So this is the need to belong. So a part of Maslow's hierarchy of needs, for example, this is our motivation. Okay, so nandun dyan sa love and belong. Means gusto natin, kasama halimbawa si jowa, o kaya kasama natin yung girlfriend, boyfriend, o kaya kasama si asawa, sa asawa ko, ganyan. Ano pa yung mga grupo na gusto niyo sinasalihan? Okay. Sir, ako po, gusto ko po yung mga K-pop group po yung nahilig po niya K-pop group din po. Mahilig po kasi ako sa mga K-pop artist po. Sir, ako po, mahilig po ako sa mga banda. Ngayon po, sinasalihan ko po yung mga mahilig din po sa musika na katulad ng pinapakinggan ko po. O sir, ako po mahilig po ako sa Linkin Park. So, papakinggan ko po yung Linkin Park at matutuwa po ako kapag kasama ko po yung mga nakikinig din po na same music. Just like my friends po. Sino ba yung mga yan? Hindi natin alam. Kaya nga tinatanong ko kayo. Ngayon, in order for us to identify those groups that we identify ourselves with. Okay. So social capital, it is the degree of functional and interconnectedness of a group of people sought to promote coordinated action for mutual benefit. Okay, so let's say, for example, you are investing your efforts as well as your money, o kaya naman you invest your time to certain individuals just like your family members. So you're investing this social capital to these family members. Bakit? Kasi po sir, kapag nag-invest po ako ng time ko po sa kanila, pati yung effort ko po, they will give certain amount of love o kaya acceptance as their family member. Kapag hindi ko po sinunod si nanay, dahil ako po ay hindi naghuhugas ng plato, baka po palayasin po nila ako. O kaya naman po sir, sa grupo po namin, nag-effort po talaga ako na i-share yung knowledge ko po sa grupo para at least po, at tanggap po nila ako, hindi lang sa grupo po nila. Halimbawa po, regular student po ako, kailangan ko po makisama po sa kanila. So, ano ba yung mutual benefit na nakukuha natin in a group? Let's say, for example, sir, kapag sila po yung kasama ko po, sir, mas gumagaan po yung trabaho ko po. Kasi po, kilala ko na po sila eh. Okay, halimbawa naman, nung high school tayo, kinakaibigan natin yung pinakamabait o kaya naman yung pinakamay masipag na estudyante. Kasi for example, siya yung laging nagdadala ng yellow pad paper. O sino dito yung laging hinihingi ng yellow pad paper kapag may quiz? Ayan. Sir, ako po, lagi po akong hinihingi ng mga classmate ko po. Yan. Kinakaibigan po nila ako para po bigyan ko po sila ng yellow pad during the quiz po. Kaya may essay po. Yan. Kapag ka nagtanong, okay, bring out
one whole sheet of yellow pad paper. Ngayon, magtitinginan kayo dun sa tao na yun. Yan, quick friend, o ano, training naman ako ng ano. Hindi mo siya madalas kinakausap, pero ngayon, kaibigan mo na siya. So, you're investing to this social capital, no? Gaya ng human capital, o pag sabi natin yung human capital, you are investing things para sa sarili mo. Okay, halimbawa, nag-i-invest ka sa sarili mo ng pagkain, pinapakain mo siya, pinapaliguan mo yung sarili mo, o pinag-aaral mo yung sarili mo, nag-exercise ka, nagpapapowi ka, nagpapagwapo ka. Yun yung human capital. Pero pag sinabi natin social capital, this involves individuals around you. Let's say, for example, yung mga kapatid mo, yan. Ano, tol, ikaw muna magugas ng ng plato, bigyan kita ng mamaya, pera mamaya. Ganun. O kaya naman, ano pa ba? Nag-i-invest kayo, halimbawa, kay teacher, kay Sir Doris, no? Halimbawa, sir, huwag ka na po muna magpa-quiz ngayon. Meron po kami regalo po sa inyo. Ganyan. Ano ba yan? Krispy Kreme po, ganyan. O kaya, sir, meron po kami regalo po sa inyo. So, wala po na kayo magpa-quiz mga ganyan. So, nag-i-invest kayo, halimbawa, kay Sir Doris, para bigyan ko ng bawa ng ulo. So, analogous to other forms of capital such as the human and economic capital. Di ba kapag halimbawa meron kayong business, syempre hindi nyo papabayaan yung pag-business ninyo. Lalagyan nyo ngayon ng supply yung business niyo para hindi mamatay yung business, no? Para hindi malugi yung business, hindi nyo kukupitan yung business ninyo. Kasi baka mamaya, pag kinupitan ninyo ng chichirya, sino dito yung may mga tindahan? Kasi for example, meron tindahan, tapos may akuha ka ng candy. Mamaya siguro, babayaran ko. Pero hindi mo binabalik halimbawa. Kukuha ka ng chichirya. Mamaya na siguro, hindi ko naman, yan, ganyan. Hindi naman siguro kalabisan, ganyan. So ngayon, kapag ka nag-take advantage ka at hindi mo binalik yung investment doon sa business na yun, likely malulugi yung business na yun. Ayan. Ano ba yung mga social capital natin? Sino pa ba? Sir, ako po, sa family po namin, ako po talaga yung inaasahan po nila na naghuhugas po ng plato. Kasi po ako po yung pinakamabait po na po nila na anak po nila. Kaya po, kapag naghuhugas po ako ng plato, tapos ginagawa ko po yung household chores po, meron po akong reward kila mama. Ano yung natatanggap natin reward? Bawa, yung papuri, yung praise, diba? Bawa, ganyan. Sabi sa atin, nak, galing-galing mo naman, nag-aaral kang mabuti. So, nag-invest ka ngayon ng social capital. So, this also explains why individuals tend to have this tendency to be included in a group. Yan. So, join tayo dito kasi meron tayong mutual benefit. Halimbawa, ano pa ba? Di ba kapag ka nagbobotohan, yan. Kilala mo yung tumatakbo. Yan, ikaw bahala sa akin, Ayan. So, possible that you're investing to that person kasi meron siyang influence na makapagpabago ng buhay mo. Ganyan. Social capital ang tawag nito. Okay. So, ostracism naman. Okay. When we talk about the ostracism, it is excluding a person. Hinihiwalay natin, hindi ka kasali dito. Nung bata tayo, halimbawa ganyan. Meron tayong mga kalaro. Tapos ngayon, hindi ka sinasali. Kapag ikaw yung taya daw, kasi daw, nanlalamang ka, hindi ka kasali dito kasi madugas ka, madaya ka. Let's say, for example, excluding a person or a group of people from a group, usually by ignoring, hindi niya papansin. Nung bata si Sir Donelson, bawa ganyan, lalaro. Huwag nating batiyan. Isa ako sa mga nakikinig. So, isa ako sa nakiki-ostracize ng bata ako, let's say, for example, o explicitly banishing din. Parang gusto natin talaga hiwalay sa all during the laro, no? Parang ayaw natin siya kasali. Uy, huwag natin isali yan, di natin batiyan, mabaho yan, di pa naligo yan, gano'n. So, ostracism yun. Ano pa yung mga experience ninyo, no? Ostracism. Uy, huwag natin isali yan kasi ano yan, mga gano'n. Ano pa yung mga nararanasan natin, o mga napapanood natin? When we talk about ostracism, we feel excluded. Parang hindi tayo belong dito sa grupo na to. Bakit parang gusto niya, ba't parang gusto niya, hindi niya ako gusto isali. Parang nararamdaman natin ngayon, parang ang sakit-sakit sa pakiramdam. So, yun nga, sabi na kapag ostracism daw, o yung emotional pain, is almost the same with the physical pain. O, di ba, magkasama kayo sa isang kwarto, magjowa kayo. O, sorry na lang sa mga dinakali. Magjowa kayo, magkasama kayo. Sabi ni Moira, ako ang kasama, pero hanap mo siya. Di ba? Parang sakit naman yun.
kayong dalawa yung mag-jowa, kayong dalawa yung mag-asawa, kayong dalawa yung mag-girlfriend, boyfriend. Tapos iba pa rin iniisip mo. Lumilipad yung isip mo. Yan, lumilipad na naman ang isip ko. Ngayon, likely, that person will feel that he is or she is not belong in this group. Kasi, parang ano ba yan? Parang ako yung kasama mo dito. Yan. Iba yung talaga. Meron kayong group work, for example. Okay, sa group work ninyo, hinahanap yung pinakamasipag na kagrupo. Tapos ikaw yung laging absent, ngayon umattend ka ng group meeting. Asan na ba si ganyan? So hinahanap yung nag-e-effort talaga. Ikaw naman, parang gustong-gusto mo mag-provide ng output during the session. Yan ang problema. Ayaw ka nila pansinin. Yan. Ngayon ko lang pumunta dito sa grupo namin. Tapos magbibida-bida ka na ganyan. So, this is ostracism. We're trying to separate that person with this group. Yan. Ano yung mga karanasan natin ng ostracism? Okay, may mga napansin ba kayo ng mga elementary kayo, nung high school kayo, feel nyo hindi kayo belong sa grupo na yun. Yan. So, ostracism ang tawag doon. O, halimbawa, yan, nag-uusap-usap siya. Projective test to, yan. Anong tingin niyo dito? Ano yung pinag-uusapan ng mga tao na ito? Yan, kasi for example, parang nakatingin sila dun sa dun sa tao na to, nung yellow yung hair. Nag-uusapan nila. Puso ito sa halimbawa, sa work setting. Kasi for example, pinag-chismisan yung tao, hindi niya alam. Ngayon, kapag kalabas niya, ayan, biglang tatahimik, parang may dumaan na anghel daw, gano'n. Yun, nag-uusap-usap kayo, tapos biglang pagdaan mo, biglang tumahimik, quiet. So, ano yung karakteristik ng mga tao na ito, na bakit kaya nila ginagawa yan? So, possible na iba yung values ng tao na ito over the values of these group members. Ayan. Ano kayong pinag-uusapan nila? Siguro, ayan, siguro siya yung siguro siya yung ganito, ganyan. Pinag-uusapan siya ngayon. Naranasan niyo ba yung biglang tumahimik yung grupo kasi dumaan ka? Nag-uusap sila, masaya sila sa group chat. Sa group chat. Masaya nag-exchange ng mga tawag dito, ng mga conversation nila, tawa-tawa sila. Tapos, nung nag-chat ka, biglang wala nag-reply. Di ba? Parang sakit no? Ostracism ang tawag doon. More specifically, cyber ostracism. Now, let's proceed with another concept, fight or flight response. So when we talk about the fight or flight response, it has something to do with the physiological response. So, di ba? Pag na-stress tayo, di ba? Halimbawa, nagre-review tayo. Ngayon, na-stress tayo sa review natin. Possible, ang ginagawin natin, magpa-flight tayo. Aalis tayo sa ginagawa natin. Ano bang gagawin natin? Bigla na lang tayo maglilinis, maglalaba lang muna, kakain lang muna, o kaya maglalakad-lakad muna, magpapahangin sa labas, magsiselfone, mga ganyan. So ito yung flight response, halimbawa. Ano naman yung fight response? So likely, you will, your sympathetic nervous system increase your heart rate, pati yung pupil dilation natin, that readies the individual to counter that threat. So lalabanan natin. Let's say for example, ayan, nakakita ka halimbawa ng aso. Kasi tapos dahil bumili ka ng barbecue. Namin niyo yung barbecue mo ngayon. Ayun, sabi based on experience ng bata ko. Bumili ako ng barbecue ng nanay ko. Tapos sabi niya sa akin, bili ka ng barbecue. Kaya nakabili ako ng barbecue. Ngayon, may aso na kumabol sa akin. Inamoy niya ako. Di ba ganun naman ng aso, pag may naamoy siya, susunod siya. So, ang gagawin sa akin ng aso, amoy niya ako. Yung una, parang lang ako, lakad-lakad. Inventor pa lang ako ngayon, bata pa lang. So parang isip ko noon, parang siguro nakukyutan siya dun sa shorts ko. Tapos, napapansin ko, bumibilis yung takbo niya. Tapos parang tag-umaamoy. So ang gagawin ko ngayon, medyo napapabilis din yung lakad ko. Tapos hinabol niya ako. So, light ang response natin doon. So, hindi ko naman pwede siyang kagating din. Kasi baka mamaya pagkagat ko sa kanya, magkarabis naman ako. O kaya naman, may mga pets pa na maiwan sa bibig ko, yung mga, mga alaga niya, ganyan. So, fight or flight response. Ano gagawin ko? Lalabanan ko rin ba? Fight din ba? O fight tayo, dog, or gano'n. Fight tayo. Tapos ngayon, flight response, parang napabilis yung ko.
yung takbo ko ngayon. O pwede rin naman ako mag-freeze. O ganyan. Kapag freeze naman, wala akong magawa. O, pause na ako ng ganun. So, fight or flight response ang tawag natin doon. Halimbawa, sa magkakaibigan, o yan, sabi open forum daw, di ba? Open forum. Tapos yung open forum, o samaan ng loob, labas ng samaan ng loob and all. Ngayon, ano mangyayari? Kapag nag-open forum tayo, iba nagpa-plastikan, ewan ko sa inyo. Nagpa-plastikan tayo, sabi dito, open forum, pero plastikan. Pero yun nga, sabi nagkasabutan na ngayon. So ano mangyayari, di ba? Na-stress ka. Ano sabi mo sa akin? Mga ganyan. So fight response. Nilabanan mo ngayon siya. Paano kayo naglaban? Ewan ko, nag-ispadahan kayo, siguro verbal, o verbal siguro yung laban ninyo, samaan ng loob eh. Ngayon, sinasabi mo sa akin na kumakain ako ng kalapate. O yan, hindi ako kumakain ng kalapate, ikaw nga eh, mga ganon. So let's say for example, naglaban kayo ngayon. O kaya naman, flight. Umiyak ka na lang tapos umalis ka na lang siguro sa loob, ganon. O yan, o kaya minsan yung high school sabi, sapakan, suntukan, mga ganyan. So, ang gagawin ngayon ng mga bata, square, ganyan. So, this is what we call fight or flight response. Anong gagawin? Hawakan mo nga sa tenga, hawakan mo nga sa ilong, mga ganyan. So, anong mangyayari kapag tayo ay nai-stress? Okay, hindi natin alam. Pero yun nga, sabi dito, it's either you will fight, freeze or flight naman. Okay. So, halimbawa, ito, no? So, ito yung physiological activity na nangyayari during the fight or flight response. Okay. Meron din naman tayong example dito. So, noong unang panahon daw, unang panahon, ganyan yung damit eh. Yung parang, pinang-taklob lang niya sa damit na yan. Ewan ko, uso na ba dati yung boxing gloves sa yung sneakers. Ngayon, nakakita siguro siya ng dinosaur. Anong gagawin niya ngayon? O kayo nga, makakita kayo ng dinosaur, anong gagawin niyo? Hindi natin alam, siguro, gawin natin pet. Pero itong ginawa niya, it's either fight or flight. Ang gawin niya, labanan niya ngayon. Labanan niya, may pagsuntukan siya sa dinosaur. May karakter ba na gano'n? Parang, hindi kangaroo pala yun sa Bloody Roar. Hindi kangaroo ba ng Bloody Roar dito? So, let's say, for example, gano'n, nakita niya yung karakter na yun. So, makikipagsuntukan ba siya sa dinosaur or tatakbuhan niya? Gano'n wala yung gloves niya, no? So, takot siya. So, tatakbo siya ngayon. Takbuhan na lang sila. So, tend and different response naman. Anong ibig sabihin ng tend and different response? Ito yung pinakaibigan natin. Yung nakaka-stress na event. Okay, nakaka-stress na tao. Yan. So, instead na labanan natin, join na lang tayo. Parang ganyan. So, interpersonal response to stressful events. Characterized by increased nurturing, protective, and supportive behaviors. So, tending ang tawag doon. Okay, let's say for example, na-stress ka sa trabaho mo, pwedeng ikain na lang natin yan. No? Friend, libre na lang kita ng pizza. Pamilya tayo dito, ganyan. Pamilya tayo dito, dilibre ko kayo ng pagkain. Na-stress ako sa ginagawa natin, libre ko kayo ng pagkain, ganyan. Ngayon, and by seeking out connections to other people. Okay, makikipagkaibigan ka, tapos kakausapin mo si ma'am or sir, ma'am, sir, may dala po kaming handa po. Yan. Alam po kasi namin na birthday po. Halimbawa sa Sir Donis, sa birthday ng September. Sir Donis, bigyan po namin kayo ng cake. Bait naman ng 3D site, for example. Parang gano'n. Binibig-friend natin si Sir Donis para bigyan din tayo niya ng ulo. Okay, let's say for example, no? So, na-stress tayo kay Sir kasi dami niyang pinapagawa. Lahat ng quizzes, pinost niya lahat. So, hindi na natin alam kung anong gagawin natin eh. So ngayon sabi niya, siguro kaibiganin na lang natin. So siguro makukuha to sa sa 300 pesos na cake ng Gold Deluxe. O diba ba, gano'n, no? So kakaibiganin natin, no? During daytime na nag-proceed ako ng master's ko dun sa PUP. Every time na merong reporting, yan. So ang gagawin, magpapakain si ganito, magpapakain si ganyan. So gano'n din ginagawa natin minsan sa thesis defense eh. Diba parang lakas kumain, palidist eh, no? Parang kala mo naman talaga, no? Kasi gagawin, nakakain ngayon. Parang, wow, parang wala na akong may tanong. Kasi lahat ng blood flow ko napunta na sa channel ko. So let's say, for example, ganun nangyayari. So binibefriend natin. We're trying to nurture that individual in order for us to avoid any amount of this distressful
experience. Okay? Para busog, wala nang tatanungin. No? Yung blood flow kasi, kapag gutom, di ba? Parang lalo yung irritable. So, ang gagawin natin, kapakainin natin, kinokondisyon natin. Tawag yan, yung condition natin, yung conditioning natin sa site, no? Parang kinokondisyon natin sa pagkain. So, pleasant memory or pleasant experience. Group 1, sila yung pinakamasarap na pagkain. May pichi-pichi, may spaghetti, mga gano'n. So, busog talaga siya ngayon. So, ngayon, siguro mga uno siguro bibigay natin dito sa group na to. Oh yeah, so this is an example right here. So, with 10, so the young and most vulnerable, you tend to approach them and then nurture them. So, big friend yan. Parang grupo-grupo tayo dito, pamilya tayo dito. Pamilya tayo, pero inaabuso na rin pala. So, cyber ostracism. Okay, cyber ostracism is the exclusion of a person or group from a technologically mediated group interaction. So, nabanggit natin, yung group chat, let's say, for example, no? Masaya sila, parang, wow, ang saya-saya naman nila, wait na, magtanong ako ng assignment ko. Ayun, pagka-reply ko dun sa group chat, biglang lahat nag-sing, biglang tumahimik yung group chat. So, possible that this is cyber ostracism, that they do not want this response to exist in that particular moment. Parang basic, kumbaga, parang ganyan. Parang ayaw nating kagrupo ito, ayaw nating isali dito. Kaya naman, during a conversation or palitan ng argument dun sa comment section ng mga political parties, so likely pag nag-comment ka, no, parang i-angry react ka nila. Ganyan. O minsan i-report ka pa nila kasi hindi nila nagustuhan yung response mo. So likely, you will be reported na parang inappropriate yung response mo. So cyber ostracism ang tawag doon. O kaya naman, atakihin ka nila in terms of ad hominem. Kasi sabi nga, ad hominem, personal ka. So instead of making the conversation healthy in terms of rational conversation or healthy conversation, pinipersonal ka ngayon. Kaya naman ganyan, umalis ka na nga dito, hindi ka na makasali dito. Oh, alis naman talaga ako dito, hindi naman ako dito. Cyber ostracism ang tawag natin doon. So, ayan, nakarelate ba kayo dyan? Meron ba kayong experience with cyber ostracism? Okay, can you give some examples right here? As part of your recitation. Lahat na lang po ginigrade ang person. So, social meter theory is a conceptual analysis of theory that argues self-esteem is not an index of perceived self-worth. Hindi pala ito yung tingin natin sa sarili natin. No? So, in social meter theory appears to measure the perceived self-worth. Gaano ba ako kahalaga sa grupo na to? Kailangan ko bang pagpahalagaan itong grupo na to? Nasa sense ko ba na ako ibinong sa grupo na to? If that's so, siguro gagawin ko yung tingin nila na ay part ko dito sa grupo na to. Ngayon, you see yourself as efficient or you see yourself as a good member of this group. So possible that social meter theory will explain how you see your self-esteem depends on this your feeling of belonging to that specific group. So feel mo, grupo tayo dito, pamilya tayo dito, ngayon, your self-worth or your self-esteem is based on how you perceive your self-worth in that particular context. So but instead, a psychological monitor of one's degree of inclusion and exclusion in social group. Pag-usapan naman natin, what is individualism and collectivism? Okay. So individualism is a tradition or personal outlook that emphasizes the primacy of individual and his or her rights, okay, independence and relationships with other individuals. It is focusing more of that individual per se, not part of the group, okay? So, kabaligtaran naman, yung collectivism naman. So, a tradition, ideology, or personal orientation that emphasizes the primacy of the group. Grupo naman ang pinag-uusapan natin dito. Collectivism, pamilya tayo. So, halimbawa, ganyan, si nanay, si tatay. So, this is part of our family. So,
dapat protektahan mo yan ate mo kapag nasa labas kayo, ganyan. O kaya protektahan mo yung anak mo, yung asawa mo kapag ka nasa labas kayo, let's say for example. Kasi how we value the sense of family in our tradition, let's say for example, or community rather than each individual person. Okay. So individualism focus on the individual, while on collectivism focusing on the group. Pagka-individualism, the responsibility for themselves and immediate family. And kapag collectivism naman, responsibility for family and extended family. O, bakit ka nagtatrabaho? Para sa pamilya ko. O, bakit ka nagtatrabaho? Para sa kinabukasan ng mga anak ko. O yung collectivism yun. Ayan, employee commitment, yung mga nag-OT, yung mga nag-OT, thank you, ganyan. Pwedeng, you are valuing your office or your work, no? And to be accepted by your co-workers or to be accepted by your group members. Dahil pinapahalagan mo yung trabaho mo, pinapahalagan mo yung effort mo in a group. Kapag ka-individualism naman, so tendency mo, you try to measure your output based on your individual effort. So nakikita mo, bakit ako mag-OT dito? Time naman na. Tapos wala namang bayad kapag OT. Let's say, for example, so you are looking for this individual perspective or individual category of your output. So management, mobility, private, and work-life separate. Pag trabaho lang, wala nang pamilya, huwag na akong kukonsensyahin na ano tayo dito, na pamilya tayo dito. So individualism naman yun. Pleasure from individual achievement. Kaya pag pinagpasa ng assignment ng high school, no? Oh, nakagawa na ba kayo ng assignment? Kanina pa ako magpapasa dapat ng assignment. O sabi ni leader. Sabi naman ng isa, sabi ni vice president o kaya ng isang member ng klase, bakit kasi nagmamarunong na magpasa ng assignment? Ganun. So possible na si group leader, he or she is looking into this effort na ginawa niya. Ba't ko naman tayo hihintay? Ginawa ko naman to ng effort. Ito naman talaga yung deadline na sinabi sa akin. Ba't ko pa kayo hintayin? So possible na yung isa naman, ang perspective naman niya, dapat sabay-sabay tayo magpapasa dito. Anong tingin niyo sa perspective na yan? So can you give some examples of this individualism and collectivism style? Nung high school kayo, ngayong college kayo, sa pamilya ninyo, let's say for example, o kaya sa school, individualism and collectivism. Either or lang, hindi lang kayo. Tapos give you an example. Okay, exchange relationship. So interpersonal association between individuals based on each person's desire to increase the rewards they receive from others in the relationship. Okay? So yung communal relationship naman, it is an interpersonal association between individuals who are more concerned with what others get rather than what they themselves receive. Ayan. Nagbibigay ka ng effort para sa relationship ninyo. Para sa kanya. Ayan. More of para sa kanya. Okay. So norm of reciprocity is social standard that enjoins individuals to pay back in kind what they receive from others. So crush mo, crush kita, dapat crush mo din ako. O kaya mahal kita, dapat mahal mo din ako. So nagbigay ako ng effort sa relasyon natin, dapat parehas tayo mag-work out nito. So enjoins individuals to pay back in kind what they receive from others. So equity norm naman, a social standard that encourages distributing rewards and resources to members in proportions to their input. So, kung ano man yung binigay kong effort dito, dapat tumbasan ninyo yan, boss, o kaya ma'am. Equality norm, a social standard that encourages distributing rewards and resources equally. Pantay-pantay. Walang sisinuhin kung sino pinakamasipag or what. So, pantay-pantay natin i-distribute ang ayuda. Kaya tambay ka man, kaya may trabaho ka man, kaya ano bang status mo, lahat pantay-pantay makakatanggap ng 1,000 ayuda. Sana all nakakatanggap ng 1,000 ayuda. So, social contract. So, Jean-Jacques Rousseau, an agreement often only implicitly recognized that obligates the individual to support the general will of
the society. Pag sinabi natin social contract, no, parang ano tayo, ito yung usapan natin dito bilang magkakagrupo. Tayo to. Parang ito yung napagkasunduan natin bilang magkakagrupo. Parang normal na sa atin na ito yung gagawin natin from time to time as an divisible part of the group. Okay. Self-serving naman, emphasizing one's own needs, perspective, and importance, particularly in contrast to those other individuals or more likely of the ego-centric. Pag group serving naman ay yung kabaliktaran naman. Emphasizing the group's needs, perspectives, and importance, particularly in contrast to those individual members or oneself. Social-centric naman. Mas pinapahalagaan natin ano yung maibibigay natin sa grupo. Halimbawa, sa church natin, kailangan huwag tayong gagawa ng hindi maganda para pagka nakita nila tayo as a member, magre-reflect yun sa ano natin, sa church natin. O kaya naman, kapag tribisan, dapat magsisipag ka kasi, yan yung, yan yung tatak tribisan. That's it, for example. Okay. So, ultimatum game is an experimental bargaining situation in which one individual, the allocator, must propose a division of shared resource to other members. Ano mangyayari kapag tinanggihan ng isa sa mga member yun? So, if they reject the allocator's proposal, no one receives any of the resource. Ayan. So, ano tayo, dami-dami na kayo kasi ayaw nyo naman tumanggap halimbawa ng ayuda ni 1,000, gusto nyo 5,000. Huwag na natin tuloy itong ayuda na talaga for example. So, this is what they've done with the ultimatum deal wherein an allocator proposed the division of the resources, and then eventually one of the members of the group did not agree with the proportion na ibibigay o yung proposal na ibibigay ng allocator, and then with that no one received any of the resource. Now, personal identity, the me component of the self-concept that derives from individualistic qualities such as your traits, beliefs, and skills. Kapag sinabi naman natin social identity, it is the we. Ayan. Tayo ito. Ito yung characteristics natin. Ito tayo bilang isang grupo. The we component of the self-concept that includes all those qualities attendant to relationships with other people, groups, and society. Okay. Let's talk about the contrast of the individualism and collectivism style when it comes to social relations, obligations, and identity. Okay. First, we have the social relations in a individualistic perspective. So it is more focusing on establishing and maintaining relationships that yield personal rewards. Okay. So mas gusto natin makipagrelasyon sa ibang tao, kaya mas gusto natin kabilang tayo sa isang grupo to achieve our own personal reward. Okay, let's say for example, sasali tayo sa ganitong grupo kasi mas marami akong nakukuha dito na pakinabang. Let's say for example, concern for maintaining equity in relations with others. Ano naman kapag collectivism naman o collectivistic ang kanilang point of view, focusing on the fostering, nurturing, and harmonious relations. So tayo ito kapag ginawa natin ito, dapat iisa tayo as a group. Resources are distributed on the basis of need. Kapag social obligations naman, in terms of individualism perspective, individuals act to promote their own interest before considering the needs of others. Uunahin ko munang ipasa itong sa akin kasi mas magiging labang ako doon sa makagrupo ko. Let's say for example, satisfaction comes from personal triumphs or achievements. Para tinitingnan niya as competition itong klase o kaya yung grupo. So social obligation and individualism ang perspective naman yan. Ano naman kapag collectivism naman? So members are obliged to cooperate with others in pursuit of shared goals. So pag magpapasa tayo ng thesis requirement natin, kapag magpapasa tayo ng project natin, kailangan sama-sama tayo doon. Kailangan magkakasama tayo. Dapat kabisado natin lahat ng sasabihin natin doon. Kailangan yung chapter 1, chapter 2, chapter 3, dapat alam natin lahat. Yun, hindi pwedeng isa-isa tayo. Kasi we will perform as a group.
Yan, no? So, concern for group success. Mas concerned ka doon sa magiging outcome at makikita ng teacher ninyo or professor ninyo that you have done your project or output as a group. So behavior is guided by group norms and roles. Okay. So social identity naman. Okay. Kapag individualism ang kanilang perspective, the independent self is based on one's personal characteristic. Okay, ito ka bilang isang tao, ito ka bilang isang individual. These are your own personal characteristics. So it can be compared or it can be contrasted to other members of the group. So ito ka bilang isang, Dolis, ganyan. So these are your characteristics or original characteristics. So each self is autonomous and unique. So wala yung pare-pares tayo, pantay-pantay dito. So likely this is my personal identity. Now, ano naman kapag collectivism naman? Again, you are referring to the identification of the group as a whole. No, the interdependent self is based on the group level relationships, roles, and social identities rather than individual personal qualities. Okay. Now, let's proceed with independent and interdependent. So, independent or idiocentric is an individual who is dispositionally predisposed to put his or her own personal interests and motivations above the group's interests. Uunahin muna natin yung sarili natin. So, independent or idiocentric ang tawag natin doon. Kapag ka naman, interdependent or allocentric, an individual is likely prioritizing the groups. So, unahin muna natin yung kapakinabangan ng pamilya natin, ng grupo natin, tayo magkakaibigan. Pag magpapasa, sabay-sabay. Walang mauuna, let's say for example. And needs above his or her own. Kahit natapos na ako sa requirement ko, hihintayin ko pa rin kayo. Ganyan. Meron ba tayong mga kagrupo dyan dito na, wow, parang parang ang galing naman ng leader na to. So, pinapakita niya sa amin na hihintayin niya. Okay din naman doon. Okay, wow, ang galing naman niya. Siya lang yung nagpasa ng requirement. So, independent or idiocentric naman ang tawag doon. Okay. So, optimal distinctiveness theory explains that individuals try to maintain a balance between the three basic needs. Ano ang basic needs nito? So, number one, the need to be assimilated by the group. So, you will be recognized as that person. You will be recognized as that individual. Ano pa yung pangalawa? So, the need to be connected to friends and loved ones. So, feel natin belong tayo dito. Tanggap niyo ako bilang ako. O kaya, tanggap niyo ako bilang pamilya ninyo. Bilang mahal ninyo sa buhay. And the need for autonomy and differentiation. So, this is the optimal distinctiveness theory. Explains how individual can be perceived as part of the group. So, social identity theory is theoretical analysis of group process and intergroup relations that assumes groups influence their members' self-concepts and self-esteem. Parang influensyahan tayo ngayon. Ano ba ang tingin ko sa sarili ko? So, possible that you may look yourself as part of this group with the values shared within the group. So, particularly when individuals categorize themselves as group members and identify with the group. So, positive social identity serves basic needs for certainty, self-esteem, and meaning. No? Minsan kapag nasa bahay tayo, feel natin hindi tayo belong doon. Pero kapag kasama natin yung mga tropa natin, possible that you identify yourselves, with this particular group. O kaya sa mga church meets mo, mas na-express mo yung sarili mo doon. So you may identify yourself with certain groups and not with other groups. Yeah. So minimal intergroup situation, a research procedure developed by Tajfel in his studies of intergroup conflict that involved creating temporary groups of anonymous or unrelated people. We also have social categorization, the perceptual classification of people, including the self in two categories. So, saan tayo belong dito? Yan.
Belong po ako sa mga masisipag at mga mababait na mga estudyante ng psychology majors dito sa school na ito. Sir, ako po belong po ako dito po sa mga matatalino at mga on time magpasok po ng requirements. Ganyan. Sir, ako po, belong po ako sa loyal at mapagmahal na tao. Ito yung categorization natin as an individual. No? So, kasama tayo doon. We try to categorize ourselves, pati yung ibang tao with the categories that we label as we go on sa daily routine natin. Okay. So stereotypes or prototypes, so a socially shared set of cognitive generalizations. So napag-usapan natin, di ba, yung mga stereotypes natin, and based on the characteristics or demographic profiles that an individual could exhibit. So about the qualities and characteristics of the typical member of particular group or social category also. Pwedeng tingnan natin as age, o kaya naman pwede natin tingnan as races, o kaya pwede natin tingnan kung anong member siya ng church, ano pwedeng member siya ng tawag dito ng course o program. Yan. So can you give some examples of these stereotypes? Ano po yung mga stereotypes natin? So kapag may tattoo po, sir, nakikita ko po as a musician, kasi po yung mga nakikita ko ng mga musician po, lagi pong may tattoo. Mala J. Contreras po, sir. Yung, ano ba yung mga gusto ko po, sir? Yung mga long hair. Kasi po, ano po yan, mga rockista po yan, kasi for example. So, ito yung stereotype natin. Kasi for example, towards those individuals with the same or almost similar characteristics. Ano yung mga stereotypes natin? Self-stereotyping or auto-stereotyping is accepting socially shared generalizations about the prototypical characteristics attributed to members of one's group as accurate descriptions of oneself. O nung high school, halimbawa, sa Sir Doris, no? Puso dati na yung term na rakista. Pag rakista ka, kailangan naka-gel ka o naka-pomada ka, tapos pinapatayo mo yung buhok mo, tapos naka-itim ka, naka-eyeliner ka. Yun yung self-stereotyping ko. Kasi for example, noon, wherein I tend to categorize myself with this type of groups na nagpapakulay ng eyeliner. Imagine niyo sa Sir Donis may eyeliner. So, self-stereotyping. Ako noon, poser ang tawag ko doon. So, poser, halimbawa sa Sir Donis noon. Okay, yan. Sir Donis, poser. Ng pagiging rakista, trying hard, yung rakista. So, social identification, accepting the group as an extension of the self and therefore basing one's self-definition on the group's qualities and characteristics. Okay? Those have collective self-esteem. From the word itself, no? Collective self-esteem, a person's overall assessment of that portion, that there is some concept that is based on their relationship with others and membership in social groups. Okay. Sa isang palaro, halimbawa, basketball. Sino mga nanonood ng basketball dito, sports, ganyan. Ngayon, there are some tendencies of individuals or yung mga fans. They are trying to have this characteristic in basking in reflected glory. O kaya recently, si Diaz ba yung apelido niya? Yung first gold medalist. So, individuals who tend to seek direct or indirect association with her prestigious success. Kasi siya yung nanalo ng siya yung nanalo ng first gold medal sa Pilipinas. So napansin natin, di ba, parang there are certain groups na they are claiming that they because of this administration or because of this support, nakuha natin yung first ever medal. Okay. So likely, this individual is being projected by this group of individuals. Parang belong tayo dito sa sa success na ito. Diba? Pagka sinabi ng Manny Pacquiao, diba? Parang ang pride natin mga Pilipino, na parang napapakanta talaga tayo ng natin, pambansang awit natin. So possibly that they are part of that success. No? So seeking direct or indirect association. Yeah. Paano naman po, sir, halimbawa yan
Ano naman po yung cutting off reflected behavior? So, di ba, yung isang member o yung isang athlete, yan, na ano siya, parang na, hindi siya nanalo. Siguro pangalawa lang siya. So, parang nadi-disappoint tayo. Ay, hindi na pala ako fan nito. Ay, hindi na pala ako part ng ganyan. O kaya, tuwang-tawa tayo sa isang, ano natin, sa isang classmate natin na nagpe-perform, kumakanta habang naglalakad. Meron ba ganyan dito? Yung pagka magkakasama kayo, siya yung classmate natin na palakanta, yung palatawa, ganyan. Tapos kapag nasa loob, parang kayo-kayo lang, masaya kayo maglalang. Pero, kapag kami kasalubong kayo ng ibang tao, ay, hindi natin kasama yun, parang hindi sila belong, okay, hindi natin yung kilala. So, distancing oneself from a group that performs poorly. Kasi for example, parang kinahihiya natin in a way yung grupo na ito because of the failure na na-receive nila. So, cutting off reflective failure naman tawag. Parang dumidistansya tayo. Okay, medyo ano muna tayo ngayon, pull off muna tayo. So, in-group outgroup bias, it is the tendency to view the in-group, its members and its products more positively than other groups. So, meron tayong tendency minsan na itong grupo namin ang pinakamagaling sa intramurals. So, kami may pinakamagaling na cheerleaders o pinakamagaling na singer o pinakamagaling na dancer. Ano yung grupo nyo? Wala yan, hindi walang bilang yan. So, their members and their products. So, in-group favoritism is more common than out-group rejection. Okay, so in-group bias is the cooperation or altruism toward in-group members and or aggression or discrimination against out-group members. Ano naman yung social creativity? So social creativity has something to do with restricting comparisons between the in-group and other groups to tasks and outcomes where the in-group is more successful than other groups and avoiding areas in which other groups surpass the in-group. So mas ina-highlight natin saan tayo magaling, saan tayo mas naging successful, so on and so forth, in order for us to achieve this social creativity. Okay. So possible that we can see the group success based on the qualities as well as other things that they have done during the performance. All right. Yan, sige. Tapos na pala tayo. Okay. Before we end our session for this afternoon, tawagin na natin ang ating mga students. Wait, lock mo na ito. End ko na muna recording.